Welcome to the episode 5 of the Imperfectly Perfect podcast. And then, of course, this is where we embrace life's imperfection because it's not about being perfect, it's about being you. And of course, mga kaibigan, we would like to shout out. Shout out sa Kawai Estudyante. Dami ko say shout out. Wala. Okay. I would like to shout out salamat kaayo sa Kawai Estudyante from BSOA Section 3E and Section 3F. Congratulations. Bago lang nakuman ang final exam. Yes, friends. Shoutout ako si Pao, si Sir Ian. Apoy kabong weekend. Ligabok ng malakas. Yeah, shout out. Speaking of Ligabok, napildi ang Golden State Warriors. Sorry kayo, basketball magyapon, di ba? Yeah, okay, so mga kaibigan, if you haven't already, please do subscribe sa aming mga social media accounts. You can see it crawling on the screen. We have the Facebook, Instagram, and Spotify, the Imperfectly Perfect Podcast. And we also have sa YouTube. Please do subscribe, Laom. And friends, sa atong TikTok, unsa? Tip Podcast 25. Okay, so, napakay gusto chika friend. Kung sa outfit, uy. Ikaw ba ko naninong? Shout out sa akong gininungan. Sa mga ninong ko nila, muragwa dyan kinatag. Ang ginawa ni Basi. Hello, speaking of ninong, okay, malapit ang Pasko, pero malayo pa. Okay, so guys, in celebration, mag-start na ba tayo? Mm-hmm. In celebration of Mother's Day, May is a Mother's Day. Our guest for today is a woman of faith, a woman of grace, and a woman after God's own heart. Parang David lang. Mga kaibigan, she is someone close to us, very close to our hearts. We have Engineer Myra T. Yabot, also known as Ate Mai. Yes, Ate Mai, welcome to the podcast. Ate Mai, anong feeling? Yes. May kulbuan mo ako. Okay na siya. Okay na again. Kaya Ate Mai, marag yapon sa high school ate. Gani. Mora gihapon jud. Mura ning Bible study sa siyang bagay. Yes. Online Bible study at Himay. Online? Bible study. Nalang tayo kuan, camera, pero tayo pa din dito. OBBS. OBBS. What is your favorite katong part ba sa OBBS? Ato. Di ba ito yung 6 ka questions? Asa dito sa? Kuan? Bothered? Oh. Adi mo, mabangko sa Timay ba? Yung mga sa Mazor ko. Or like? Sorry kaya Timay. Grabe discernment natin mo. Kinamaligan siya. So, there's something bother you? Ako? Kinda. Tanam siguro ta. Okay. Palus, ikaw Timay. What's your favorite question na to? Well, who is God in that passage? Kasi we live to know Him and to really experience Him. Kaya ganahan kay ko. Magtubag ana. Ako kay, what do you like about this passage? What akong ganahan? Anyway, guys. Ludi kay kabis. Dili nga ko nadapit sa kuan. OBBS na to. Lagi. Di na ko maano. Kabalo ka ibig sabihin sa OBBS? Oh, alam ko. What's mine? Ganito siya. Ay, kabalo ko. Lutang kay Coron ba? Good, hindi siya lata. Obedience-based Gali ang Bible okay, study. online. Obedience-based Bible study. Abi na, OBBS ka to. Ito ginagamit sa recording. Di ba mo na siyang sa summer? Sa mga bata? BBBS. BBBS natin. Sorry, Kata. TVBS, okay. Balik na tayo sa tamang landas, bro. Balik po kasi yung microphone. Oh, gani. Sorry kayo. Gusto niya sana ni Jay. Thank you kayo sa inyong microphone. Nice kaayo, no? Thank you, Color. Courtesy of Among, Jaylay. hello! Jaylay na siya may producer, Lila, ginoo kita among producer. actor. Host. So, to give us a background, mga kaibigan, kung sino ang guest namin for the day, back during our high school days, siya po ang aming mentor. So, shout out mga kamumiles.
Isa-isaon. Sheila, San, Slime, Anivo. Shout out. So, andito si Ate May. Siya po yung mentor. Tagalog ko. Tagalog mo sa Ate May. Ay, okay. Si Ate May ang among mentor tong high school me, no? Si Ate May. Siya ang nag-antos sa inyong mga batasan. Sa una. Sa among katabian. Yeah. The struggle is real. What do you remember about us, Ate Mai, sa high school? Exactly. Katong giingon ni Elzor. Pero, Ate May, Grabing naki-question. istorya, Naki-question, kayo. Ate May. For sure, gi-pray man mo nga, like, kigi-endorsement la from Ate Jazz, diba? Ate Lena siya ron. Just magyapon Okay, na go. po. Sige. Yeah. Unsay mong like, expectation versus reality, ate? Like, gi-endorse man ni Ate Jazz sa gistorya sa imo, tapos parang, disclaimer lang ha, Ate May, ganito sila, ganito, ganyan. Gingnan ba ka ni Ate Jazz, ate? Or like, masyado tong mga, maingay, makukulit, mga ganun. Wala man. Wala Siya na. nagigun ana. Well, nabati na ako ato pagka ingon ni Lay sa ako. Well, ang concern ba na, mga high school. Kinahanglan yun ni siya kanang matudluan, madala diha sa pagtuo sa Ginoo, sa pagsalig sa iyaha. And the word potential. Kana ang word nga potential. Word of the night, Potential kayo ng mga bata. Potential ka Kanya, mapili. kumusta man po ang potential, Ate May? Nanggawa sa mga potential. Tanawa ni karon kay naamoy ingon ani. Would have ever thought na makabuhat mga inani ba? Yes, Ate Mai. Si Jayla lagi Ate May. Dili, ang ginoo kita ni Ate Mai. Kaya isa na po akong potential. Good job. I mean, you finish your studies and you're now professional. So, wow. And your God is using you. Diba? Glory. Amen. Glory So, to God, Ate Mai. Amazing. amen. Friend, high school man to. Basta na-remember na ko, third year may to din. Ang pinaka-excited every Sunday. Excited kay me. Kakaon. Yeah. Ano? Excited kay me to din. Ang pinaka-kadili na ko ma-remember kay katungkoan. Di mo remember or di mo Ay, di na ko malimtan. Sorry. Lutang po ko do. Sorry kay nag-thesis ko. Ugma na mong deadline. So, di lang ikaw ang lutang. Okay, ako pinaka-di malimtan. Ate Mai, kay katong 18th birthday na ako. Then wala yung na-touch yun kay Kuato kay... Saan ako sa na-touch mo? Sure lang. Na-touch kay Kuato kay... Gatagan ka mag-18 ka cupcakes. Na yung celebrate na to sa Bible study sa church. Na yun, na-touch kayo kala 18 ka cupcakes, 18th birthday. Wala ba ako nag-celebrate na to sa mga, 18 candles and 18 roses. Pero di na ako malimtan. Plus, kato dahil gilibrehan mo sa Jollibee nga birthday ni mo. Dahil, anak ka nga sa Jollibee ta mag-Bible study or Yes! Daog na good kayo. Get your share. Ikaw, friend. Kung sa'yo di malimtan, di man ka sa high school, di ba? College. Oo. Ako kay Ate May, I think, sige ko invite na sa una og Bible study, dili man sila mo, video ko kay syempre, or more you're crossing the boundaries na bitaw din, Ate May. Mga babae, mag-good sila. Hindi ko na sa faith in a way ba? Okay. So you're crossing the boundaries. Then, So, di ba yung cross? so kalimutan ko lang sino yun, Zor, join ta ba, Bible study, blah, 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 and all. So, go sa babae sila. Bisa ako. So what they did is, they asked nga, Zor, na ikaon. Of course, so na sa college, pagkaon na gani, dili na siya. And then, so, I remember, I think, birthday celebration gusto ni Kira ni Ator after. Sabi sa to siya, giban nila og lunch. Pag-abot na dito na yun kay, Ate May mo ni si Elzor. Tapos, sa Ate May din kay, ikaw pala si Elzor! Tapos, ba ko ba may, nag-meet niya. Wala pa ba nung nag-meet niya? Si ko ka na Ate May kay, wala nung ka-remember nga, nag-meet namin niya. Kamar, close lagi kayo may. Anak ba ba? Ikaw pala si Elzor. Ang dami sinabi sa akin na ganito, ganyan. Ano ba ito, ate? Okay, ganyan. Chismis na ko na Jayle sa iyahan. Sa una. So from there, siya, one thing yun nga, na ko sa Ate May case ka na, pag mato ka silang balay, and then i-open yung tanan ng ref. Zor, meron pang cake dito, Zor. Bago to, Zor, sana. I-taste nyo ba yan? Tapos meron pa dito eto pa. Tapos, sige, Ate May. Ay ko, inahag, di ka ganahan. Amo, pa itong ginagawa sa lahat. Di na. Then, sa Ate May, punta ka practice taog, inom, og tea. Yeah. Diba? Og kaon, og lettuce. Salamat ka, diba? For introducing us to healthy foods. Grabe rin kayo. Grabe yung introduction. Gani, sa Ate May, matagas. Ganda yung istorya. Ganda lang yung Ate May sa Tagalog.
Sige, sige. Ako yung host. At diba ako yung host rin or guest ako. Okay, friends. So, presently, may ikaw ang halang dun. Joke ko karon may election. President ka karon sa may auxiliary? Gideon's Auxiliary. Auxiliary of the Gideons. Okay. What's ano nan? Saan natin may? Oo. Give us a quick background lang. Yeah, Auxiliary of the Gideons International are the wives and widows of Gideon members. So, ang mga Gideons are business and professional men associated, no? They associate for service. So, ang pinaka-objective lang, isa lang yun, is to win the lost. To the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. They do that. We do that by personal work, personal testimony, and then distributing Bibles. Mo lang nasa mga hotels. Yes. And then kato elementary ta naapod sa Ng schools. Bloom, Oo. ano. Then naapod Bisaya nga version. Walang red at may, no? Bisaya. Oo. Okay, so that's very Grade nice. 5 to college. And President, Like, national, the whole Philippines? Yeah. Wajud ko nagdahuman. Bigatin siya. Humble siya. Ano lang siya, serving the Lord ba? Kanang, na-remember na ako, nag-serve ko sa Ginoo, diri naman to sa kuan, sa among camp man ang tawag sa, kumbaga grupo no, na nasa isa ka lugar. Nag-serve, pag naagi na pabuhat, buhaton rin ako. And then, wala na mo naman kung kanang officer sa state, sa Mindanao, and then, karon kaya national na, pero, kung ano rin siya, privilege na makaserve. It's really humbling na kanang tawagon ka ni Lord para aning ako ang serbisyo. Ate may as someone who is in the business pa, like, busy ba jud kayo mo? But how do you, believe jud mi sa inyo, like, how do you find time? Nga mo, like sa yung sa businesses ninyo, like engagement and all, then, how do you balance your time, ate? Like, wala pa na, Bible study pa. Pila ka Bible study. Kaya how do you balance your time? Well, God gave us time, and ang time kasi is a gift from God, and all of us have 24 hours per day. Yeah. It's up to you to manage how are you going to spend it. It's like a treasure na gihatag sa Ginoo na kinahanglan i-treasure pud nimo, tagag importansya, tapos i-maximize ang benefit ana. So paano ba binabalance? Well, by God's grace na-determine naman pud nako unsang most important of the so many important things that I must do daily, and that is una gyud sa tanan na negotiable ni siya is ang time sa Ginoo. Kana bang magmatagid og, well, ako kuan man ko morning person, so magmatagid sayo para maghatag og time sa Ginoo. I mean, a simple gesture of thanking Him sa tanan na mga blessing nimo na ma-remember, and then in that new day pasalamatan siya, daygon siya, istoryahon ra gyud siya as a father. I mean, grabe no, Jesus welcomed us to His family, and we have an unlimited access to God the Father. Wow. What a blessing. Yeah. Diba? So the time with the Lord, kasi when I give my time to the Lord, that's the moment na mag-istorya ko sa iya, may istorya po siya sa ako, pinaagi sa Bible reading, no? So pag magbasa sa iyahang pulong na siya message. And then, diha na din ko na ako madawat ang instruction. When I receive the instruction from the Lord, I'm so confident na, mauni di ay ni ang buhaton na ako. So, bisag unsa na siya kadaghan ng mga naa sa to-do list, ma-determine na ako, pinaagi sa pagsulti sa Ginoo, asa dira ang pinaka-importante. Yes. Kung na ako'y 10 na mga buhaton, asa diha ang duha na pinaka-importante. And then when I accomplish that, naagid kanang fulfilled good ko for that day. So like for example, today, one of the two na important is this podcast. And the other one is the leadership training kanina sa company, no? I'm handling a daily leadership training. It's a mastermind group studying the book, Becoming a Person of Influence. So for me, that's very important because it's right before my eyes. I'm listening to them share what happened when they listen to their parents, to their children, I mean, and to someone who is so important to them. And that's one of the lessons there. To be a good leader, you should have
that skill in listening. At naman mo lang sa kay John Maxwell po. Or life upod na ata. It's John John Maxwell. Maxwell. Pero it's like a book study of the book Becoming a Person of Influence, and we call that leadership training because it's how to become a positive influencer. I mean, values-based na klase sa leadership, servant leadership. So, going back to, ano nga ba yung tanong nyo? Paano mo nababalance ang time? Well, yun yung una talaga, makinig kay Lord. Pangalawa, nag-a-assign ako ng mga gagawin for every 30 minutes of my time. Sa una, 15 minutes. Ngayon, 30 minutes. So, like for example, today, from 5 o'clock, with 2 hours man, yung unang portion ng time quiz, which is quiet time and devotional, 2 to 3 hours. Then after that, breakfast, how many minutes? And then devotional with the workers sa bahay, so 30 minutes. So, because I'm aware na 30 minutes lang siya, so I must be disciplined to start on time and end on time. Yan natin I like that. way back before magkikabalong ginilig in terms of discipline natin may good. Yeah. Niya, kami nga kuan kay undisciplined mo kami lang sa oras. Kinahanglan na mag-change. Sorry ate. Well, ako, I'm on... Ako ba? Lalo na yung scoreboard, di ba? Data may kay, how do you ano ba kay isa mo gud kay handling the youth kay dili mo gud pwede nga kanang siya tuokon nimo sila ba? I-choke nimo sila. Dapat mo nibuhaton nimo or receive the Lord Jesus Christ something ana. What's ano mo gud? What's interesting mo gud sa ano sa how did you handle us before? Kay you were just there. Kanang ma-feel lang gid mo ana ang presence ni Ate May. Busy ba kay Kato sa imong manager nga position before? Mas grabe ko ka-busy before because we're really struggling sa business. Marami talagang trabaho. But how do you transition Ate May? Like, for example, it's very easy magud nga mo makot up tayo in something ba? Like, for example, sa business. And syempre, kay kanang Lord mo, ambak na ba ko aning nga career or like what you're doing right now, mas focus man ka gyud sa works ano and then you let God sa business unsay buhaton niya. Pero nabay struggle at may transitioning or something and how did you manage to ano? Well, there was a time when I was in the office. Well, so work ni siya, no? And then I'm doing so many paperworks. And then Sunday yon. Sabi ko, oh wow, today is Sunday and I'm doing this every day of my life. I'm doing this from Monday, Tuesday, up to Sunday. And then I suddenly realized, Lord, ano nga ba yung, when I came to know you, and we have that love relationship, kasi di ba love relationship yan with the Lord. Ano nga ba yung pinangako ko sa'yo? Okay. And then God reminded me that, I have to win the lost and disciple. Make disciples. So ano bang ginagawa ko ngayon? Every day of my life, nakatutok ako sa mga papel, sa mga taong kinakausap sa business, no? Then I suddenly realized, why not I devote my time intentionally the whole Sunday sa Ginoo. Sunday afternoon, for example. So, Lord, pag Sunday afternoon, aalis talaga ako dito and then I will meet these students. Referring to you, no? During that time. So I will meet these students and I will spend my time with them. And then when I started doing that, lo and behold, grabe si Lord pag mag-take a step of faith ka doon sa pagtuon nimo na kanang mao ni ang gusto ni Lord ng buhaton nimo. Then suddenly, grabe, God will give you the strategy, God will give you the grace, God will give you the approval of men. Kasi alam niyo, I'm a wife. I have my husband should approve what I'm doing. So, pag si Lord ang nagsabi, and then you pray for it, and then you do the work, no? You take action. Wow, bahala na si Lord sa mga tao na mag-a-approve sa'yo, mag-provide para sa'yo. And then, of course, alam niyo yun, pati yung libro na ginagamit ko sa inyo na puro mga games. Yes, ito yung amazing. Lord pa rin nag-provide noon. Talagang isang libro yun na puro games. Of course, sa Bible study rin, meron din akong fina-follow na lesson. So, yeah, hindi dapat pala, ngayon ko lang naisip, while we are talking. Ngayon ko lang naisip, no?
walang problema. Basta you just say yes to God. To God's calling sa'yo. You're just willing and you are just make yourself available. Then, aminado ako, hindi nga ako marunong mag-disciple sa inyo. Pinakain ko lang kayo talaga. Well, tsaka sabi niyo, I was just there. And no, I mean, at the yung presence alone, that's kind of para sa mo kay more like, it's a still and quiet nga, so na presence with a friend. Nga, kabalo mi nasa team, we don't know, basta kana siya. And I think you would agree with this. Two things nga na-impart niyo mo sa mo as you have taught us before. What are Una those? is faith. Grabe ang like about faith. Kasi syempre, way back in college, di ba friend, we were really struggling like finances and all, you know, yeah, I remember that. We don't know, kanang katong time po sa mong life mo kay grabe ang hotel lagi tani. Grabe ito ka na, for example, kaya ng finals na, then wala pa may pambayad sa final exam. Kaya kung ano may ayop. Yes! Ayop! Ayop lang ako! Ayop is student loan, mga kaibigan. So, ako, si Elsor, kayo mga ayop. Ayop! Sa una mga good guys, to give us a background, dili free ang tuition. So, mahal. Although, ang CM yung pinakabarat, 60 pesos per per unit among tuition, pero mahal pa ito na time. So ang kahita po, yung final. So para maka-enroll ka, dapat na mag-guarantee sa imong student loan na teacher. Pero bayaran mo na at the end of the sem. Kaya kung dili, makaltas sa sweldo sa nag-guarantor nga teacher. Shout out sa nakaltasan sa sweldo. Sama wala nakaltasan by the grace of God. So mo to siya, kanang wala pa may pambayad sa final exam. Dapat may college fee. Basta naghantag mga fee. Dahil ang mga nag-nails to friend kanang God brought us this far. And if He did, He will never leave us nor forsake us. So by the grace of God, amazing kayo, no? Nasugakod na mo ang college, guys. Naabot may university scholar. Kaya kabalo may kwarto. This is not one, but kanang yung heart ba to disciple is to go beyond just like Bible study. There was one time din ako na malimtan din. I hope, lipod na malimtan for sure. There was one time nga, naman na renewal week na, second year college niya siya. Removal week? Removal week na siya. Okay. So after, na siya is, like, wala na line mo. Wala gini kwarta. And then, nag-ask si may mo. And then, I'll go for din siya. Huwag ka ng help ba? And then, okay. Then, okay, para mabayaran na ninyo, ang inyong lang mo, student, mag-part-time. Ay, oo. Diba? Part-time. Part-time sa Air Plaza. Guys, shout out to Air Plaza. Ako na itong voice over nyo. The Roy Plaza. The right place for smart shoppers like you. Ang uto siya lang. Uto siya na part-time. May salamat. Pero, motiyo na. Faith. Oo. Kasi, ikadwa may kay yung the way mag-pray. Like, yung dili prayer nga pleading, but the prayer out of faith yapon through declaration. So when we hear you pray, okay, this is the kind of prayer nga na nakuha na mo sa iyo. Even now, when we pray, we will declare. Ako po, makarelate ko ng prayer. Kaya pray ko, ay ginapalit mo kong prayer sa school, tong college me. Dahil yun, kato nag-college of law pod ko sa akong mga Bible study sa Cagayan, hello. Mga fat girls, but not F-A-T, ha? It's P-H-A-T-T. Secret na lang ko sa ibig sabihin na. Praise Him all the time. Fat girls. So, ang comment dayon sa DOJ po, diba, nag-paralegal ko before sa Manila. Ang ilag yung comment dayon kay, bakit ganyan ka mag-pray? Parang tagus. Parang feel na feel. Ay, parang, bakit naman hindi? Diba kinakausap naman natin si Lord? So, mo to ang na-impart mo sa mga... There's power in the confidence at of knowing God. Oo. When you pray. So, yeah, thank you. Naka-copy-paste naman siya. And even katong end of the sem, ay karon ba, ga-teach man ko, diba? Shout out again sa akong mga students. Kay kuan, ako yung isa kay estudyante nga, siya nga, kaya pa-pray man ko before mag-start ang class. Nag-volunteer din siya nga, kanang attorney, after sa last day na to, mag-volunteer kung ako mag-pray. Siya. So, nag-volunteer siya mag-pray ka after sa class. Kaya wala may pray after the class, sa beginning lang. And after din na to, nag-request din sila ako mga estudyante na, attorney, pwede i-pray pod minimo? Na-surprise ka ko ito,
ba? I-pray ko nila una. Then after that, i-pray na ko sila. So, mo din to, i-pray na ko sila. Then I can hear Ate Mai in my prayer. Yeah. I mean, ano ba Like the declaration, they're 10 times better in their generation. Yes, that you are They are blessed. the head and not the tail. Yes! Above and not beneath. Always on top, never at the bottom. And, they're blessed when in the they go country. in and come up to the city. They're blessed in the Diba, country, Ate Mai? blessed in the city, blessed when they come in, blessed when they go out. Yeah. They're 10 times better. Madala na ko na siya sa ilaha. Yeah. Nag-speak lang ko declaration. After ito, kaya na-shock ako mga estudyante. Kay strict mga ko teacher. Care, I care. Thank So, you. So, wala to. Thank you, Ate Mai. Well, those are scriptures. You just confess the scripture, and the word of God is powerful. And when the person hear that scripture passage, they will start to have faith. So hindi lang kayo ang nami-minister ng word when you declare it. Tsaka grabe ka powerful yung tongue natin. Life and death is in the power of tongue. True. Nag-goosebumps nga ako minsan pag naalala ko yung verse na yan, ano? Life and death is in the power of tongue. Grabe. So, wow. Talagang mag-iingat sa sinasabi ng bibig. True. Kaya, salamat naman at, diba? May Hanggang ano- ngayon, nandyan pa rin. Yes. Oo, wherever actually. we go. Okay. Sa And- ko, sige, yeah. go. Kato, yun mo, like, Wow. when, hindi masyadong like, we're boasting of my mo pray or anything like that. But, na siya impacted. Oh, makaingan gid sila nga. Why do you pray differently? Ko ha? We pray like that since we knew Christ sa high school. And then mao to siya kanang karon pod nga lahi na pod ang world. I mean, di ba lahi na dako na ka, nadako na Oy, pod wow, ko. ha? Not literally. Wow, Igamay lang ako sa hinay, ng panati may. Oo. Di lahi na mo gud ka mong world, pero tsada kayo nga every time ma-remember na mo to ba. You always go back, ate. Yeah, the way you pray and the way nga kanang ma-remember na mo ang mga declaration nga gina-pray ni mo sa mua, and no matter how big the giants are in front of us, kaya na mo ni kanang nakayam gyud na mo sa una nga Yeah. nituo mi nga Wala. maka-graduate mi nga may kurta. Ano bito? Maka-graduate mi nga nituo mi nga mabayran na mo at the end of the sem ang tuition, pero wala mi kabalo kami mangitag kwarta. Ano bitaw, we always go back to that why. Nga kanang And not karon just- pa nga kanang grabe na ang pag-bless sa Ginoo ba, pero lahi gid ang world, lahi na ang world na mo karon, lahi na ang mga tao. And then Yeah, we go back challenges. to the little Jaile, to that Jaile who is 15 years old nga nituo Yeah. from nothing. And thank you for the faith that you have imparted. Yeah, praise God. Ikaw, friend, real kayo si Chico. One of to like, you always go back to where we started. That's why debate may when, ano lang, segue lang gamay kay, nag-start ng balik o like, meet and Bible study. Actually, pila na ka months and years siguro sige mga student ni Oo. Jelly. She was Oo, always pwede siya. saying ibingan ako natin may. And bitaw. And katong nag-meet din ta last time kay Mark. Alright, just like before. Home. Ano? It feels, it is home for us. Kay, you give us a home when you Yeah. shared Christ to us in high school. But, di lang si Christ, apil ka. Okay. Salamat kayo. Katong ina ni You may think siguro ate may minsan like, in terms of like mothering ba, but you have, if there's a word nga, you have mothered. us. Not just us, like a lot. Even in the next generation sa mo nga mga youth and the next generation, hangtod karon na agya po yung next generation nga ginaano bitaw ni Mate May. And we honor you for that. We thank you for your life. And because of that, segue na sa next question. Dili na tayo. The answer na 1-2. 1-2 answer na niya. Ang ako alam po is katong, ay, pwede, sige, after na lang, ani. Ate Marika, na what do you feel is the deeper calling God has placed in your life, and how did you come to recognize it? Like, na-answer naman niya partially katong high school me. Pero aside from that, since you are wearing many hats, kung naibutang ang ginapabuhat sa Ginoo sa imo ha, ginaon sa imong pagkabalo na, yeah, I am meant to do this. Well, ang evident man na nakita ko sa sarili ko is yung discipleship. So, I really love caring for people na nagdawat sa Ginoo and then nag-start sa journey sa Ginoo. So, ganahan ko, although very different story talaga yung discipleship sa
sa sa evangelism. But over the years, after being involved in the ministry of the Gideons, nagrabe na sad ang ako ang desire ba na kanang share the gospel to anyone, even mga strangers, na learn na nako na kanang grabe man ko kako kanang introvert pero pero grabe ang grasya sa Ginoo na gitagaan gyud ta ari bitaw na enabling power niya na kanang mo share sa gospel bisag kinsa na siya. Start with conversation and then just listen and then empathize. Yung ganun ba, listen sa sinasabi nung sa una mang good, di ba? Ang witnessing kay diretso dayon. So I learned na maminaw sa and then mag-empathize, buta na ako akong kaugalingon sa iya. Then ask questions and then pray for the person. Lead him to pray if ready na siya. Lead her to pray the receiving the Lord if ready na siya to receive. So na-love na nako na siya na wherever we are, I really share the gospel. And sa aming mag-asawa, pagka lalaki ang nakatabi namin, so of course, akong husband. Pag babae, lipay na siya, kaya ako na po daw. So over the years, na-practice na siya. So sabi ko, Lord, salamat. Kaya dili lang na discipleship, kundi evangelism pod. And I'm so excited na katong mga na-witnessan, naaman sila sa mga lahi-lahi nga lugar, kanang go an extra mile ba? Challenge na po na sa ato akaron ba na kanang ang mga na-witnessan kanang madala bitaw follow up and then ma-disciple. Well, niisip ko pa i-disciple yung nasa Japan, nasa Hong Kong. Na lang, kanang i-refer sa church. So that's the next one. Well, speaking of discipleship, Ate Mai, sino-sino ang mga present disciple? Baka gusto mo i-shout out. Sino-sino sila? Well, marami akong care group members. So, shout out kina Rose, kina Weng, kina Rhea, kay Zai, kay Wenny, and then kay meron tayong camera dito. Ayun. Oo. Mga care group na ako diha sa Roy Plaza. So, mga na sila, mga nasa senior managers na sila Karen. So, ako yung tinatawag nilang care group leaders, pero saludo ako sa faith ng mga to. Grabe, talagang, sabi ko, Lord, thank you. Grabe ang faith nila. They really hold on to the Word of God. And they really, ang naman yung calling nila, alam din nila at ginagawa nila. So, yung latest na ginawa namin together, I was so really, grabe, tuwang-tuwa talaga ako nung pumunta kami sa CSWD. And we met the children there, the teens. Wow. Sabi ko, Lord, salamat sa opportunity. And another shout out sa isang care group ko pa rin. Sila, kasama nila Wenny, sila Gibaron, si Mark, si Mary Jean, Lito, Noel. I hope wala akong nakalimutan, no? Kasi ang dami nila. So, may mga pangalan sila. Kayo, beloved, no? Sila, care group Chosen. And the other one is care group Ignite. And the latest yung nasa CMU. Yeah. Baels. Pag sinabi mo, who else? Baels. So yeah, I will name them. Si Charles, Lenny Lynn, Maria Andrea, Josel, Jack, Shaintal. We also have MC, Jel, Gary, tapos si Nick, Dom. So thank you. I'm really so happy to be with you for 7 sessions, 7 meetings. Grabe. So, nakakatuwa. Na-miss kay Ate Mai. Na-miss ko na tuloy. Well, of course, my very, very special care group is my family. My husband, my children, si Roy, and then si Dinah, aking daughter-in-law. Roy Christian, of course, is with us, and even Roy Christopher, nandito siya ngayon sa Valencia. Hi, Chris! Chris, I know you're so busy, pero thank you for being here. Hi, Chris. I am so happy and to Yan, have them. of course. Yeah. Chris and Yan. I mentioned Christian, Roy Christian. So, twins yan sila. So, I'm really very blessed to have them. And another po pala, care group ko, mga kasama sa bahay, si Malin, si Manong, si Nonoy, and NN. Every morning, no? 30 minutes devotional.
Ay, so Ate Malin, special shout out. Di ako mag-picture. Siya ang makakatawa sa Best in Walkie Awardee of the Year. Elzar. And you know what? Yung mga care group ko sa Roy Plaza, all of them, may care group na rin. At yung care group nila ay nagka-care group na rin. Wow. So, ilang generation na ba? 1, 2, 3, 4th generation? Going to 5th generation. Kasi almost all employees, meron na silang belong na sila sa care group. And we have, I think if I'm not mistaken, Zai, correct me if I'm wrong, 60 na mga care group leaders. Wow. Amazing, Ate Mayra. Sorry, cut you off. Sige, go. when you first like kanang na encountered Christ and then of course grabe mi ng fire. And then of course nagay words si Lord sa imo. Of course, yeah. Unsa ang word niya specific sa mga thought nimo, and then how are you seeing it nga ka-fulfill karon nga panahon? Something like ana ba? Well, I live to know God, experience Him, and to make Him known. It's just as simple as that. I have that statement or purpose statement na balik-balikan gud na ako. Maramang gud na ang purpose na ako, di ba? So going back to that office, I have so many papers, and every day mo na akong ginabuhat. And then when I made the decision to meet you, and then nagdaghan mo, wow, niabot na how many, pila na to ang youth fellowship ato nga time. Basta daghan to siya. Nidaghan gyud siya. 30, more than, I think. So, kuan kanang, I was really fulfilled. And then, even if na ako sa youth ministry, and then the Lord is blessing the business, that's something that you cannot explain. Yes. Because Exactly. it's not because of you that the business thrive. Yeah. It's because of God's hand Yes. na nasa iyo. And then, at this point in time, nade-delegate na rin yung mga trabaho. And I'm really, really blessed kasi yung mga businesses, may nagmamanage na. Wow. Example, sa food business, yung aking daughter-in-law. Si Roy, grabe na ang function niya sa business. So, kami mag-asawa, mas marami kaming time ngayon to really serve the Lord. But of course, nandiyan pa rin kami overseeing the business. Amazing. And so many answered prayers. Like, God answered our prayers for my mother-in-law. Diba? Oh yeah. So, grabe. So, ang grabe dito na pinag-uusapan natin ngayon is si Lord. Yes. Agree. And Lord, be magnified, Lord. You are here and we just want to honor you, Lord. Yeah. Siya talaga. Agree, Ate Mar. And our lives really are Or change. a testimony Yeah. to the greatness of God. Lives being changed by His grace, and by His grace also are changing lives karon, pero siya gid ato, and through you, salamat. And balik natin God ba be sa the high glory. school, Ate Mai. We were talking about high school, right? When you first saw us, mga tabian na gid mi, no? Hindi na gid nato siya ikalimot. What went to your mind? Oh, here you are. Here are the girls na kanang gi-refer sa ako sa isa ka campus ministry. And so you are the reason. One of the reasons bakit God allowed me to live. And there's a story behind it. Yes, Ate Mai, basta Share the story. please share. Share. Di kasi imimit ko kayo. Anong araw ba yon? Sunday yata. Imimit ko kayo. And then Thursday, I was flying from Manila because of my work, di ba? Yes. Manila to Cagayan de Oro. During that time, ang airport sa Cagayan de Oro, dun pa sa mataas. Sa Lumbia. Lumbia. And then, suddenly, yung eroplano, talagang hindi ko na maintindihan, ano nangyayari sa eroplano? Bakit? Bumababa bigla yung eroplano, and then, oh no, may fire dun sa isang wing ng eroplano. Wow. Nakita ko talaga siya. Di, syempre, kulba, cute, kulba. Praying, ang mga uban, nadidinig ko na sila, yung mga tinatawag nila, mga names ng mga God na alam nila. Then ako naman, Lord, Bible study karon sa na ako imit na pila to ka babae na gi-refer sa ako 5 na mga girls na mga high school students akong imit karong Sunday, Lord.
Lord, yung ko. So, I was really, really asking the Lord, and I was really pleading with the Lord, Lord, save me from this. Kung usang maning kahitabuan ning kanang erratic na kaayo nga aeroplano ba. You can just imagine, biglang bumabagsak yung airplane na ganon. Tapos nagsisigawan yung mga tao. Pero we landed safely. And then that was the first time I met you. So here you are. So ito yung mga well, that was really a clear na message ni Lord. Kaya yun, buhay ako. Na-meet ko kayo. The rest is history. Of course, hindi lang naman yun ang dahilan. God has a purpose. Yes. I also have my kids. I also have my family. We have the business. And during that time talaga, struggle din yung business eh. Pero in spite of that, doon makikita si Lord, kumikilos talaga siya. Amen. Oo. And of course, thank you also, Ate May, for feeding us. Not just spiritually, but also physically. Kaya, matingala mo ako mga, I mean, you cannot give what you don't have. There's a quote. And also, kung higugma ka o dako po nagugmay mo mahatag, di ba? So, kay katong high school mi, higugma man, sa among end, Ate May, among ma-feel naghigugma mig dako. Sige, pakaon mo. Yes. Sa food, but si Ate May was there during our graduation, mga special events sa school, kina siya rin gataw yung ko. Mga tanan dyan gato sa kamas, gano'n ko na sa Ate May ba din? Sino, kaya namin kinsa man mi, para mag-attend ka, and we know you as a busy person, a manager, and a mother, and daghan kig hats nga gina-wear. Pero, masyak mi nga, gano'n na siya. Sa kanang, basta dati graduation na mo sa high school nga naa ka, then sa mga birthdays, kay ato yung i-celebrate ba daw sa Bible study, ma-feel na mo nga nami balay sa imuha. We have a home in you. And katagad sa food, kana isa na siya sa akong nadala na maski karon ko na mga OJT dito sa office. Pero hindi ko gastak og pagkaon kay ma-feel kay ibusog magud ko ni mo sa una. So I cannot help but to busog everyone. Ano ba to give because I receive abundantly. In you I experience how to receive abundantly. So ako po siyang mahatag sa uban. Not just sa food, but to go beyond, katong nga natin may, to go beyond what is just, kung sa'yo mo kay, mag-cliche sa Bible study kay, okay, mag-literat study the word. Kung man study, okay, go home, go home. But you go beyond that, man, good. Like, you were present. Yeah. And you are present. I remember one time katong nag-EGR Encounter God Retreat. Huwag kagisugta na to. And then, ako mag-permitted yung sultan. and then we went sa ilahang balay at naman. Ay, naka-remember ko. Yung istorya siya, yung mama ni mo. Okay. Mama Charlie. Okay. Hi, Ma. Shout out. Papa, shout out. Kaya na lang ito, ate. Okay. Siguro mupod na siya sa mga times na mupod niya. Siguro masyak ang uban niya nung word. Dili man siya usual na ginabuhat ito. Quote unquote. Yes, nga, ma-relate siguro ko. Siguro na feed mo sa mas mupod ang mahatag sila. Sa ako po mga estudyante, aside nga ganaan ko Christmas, pero kanami tao, imong pagka-generous, ginahatagan minimo og mga planner and all our daily bread sa Christmas. Elzor, sa planner sa planner, wala wala. Ako basta kasulat ko. Dahil nakapunta ito, diba, dedication, mawat, kita ko na siya, mas simple ba ito? Mas sticky notes. Pinaka-exciting award pag December. Mo dapat matujud ka sa party sa Plaza. Kay tanan nga mato namin our daily bread. Tanan gyud nakapangalan ko gina sa mga isa. Okay kani sa Elder family. Kita lang ila. Pero grabe ka generous sa tibay ka dala ako sa mga estudyante nga kung maka-perfect silang score, ginatagan na sila ng keychain nga na verse from Attorney Jai. Love. Wala lang kay na-receive magud ako siya. It's tsada siya kung sa uban Christmas tradition or whatever, kanang mahatag niyo mo sa uban pud ba? And in a way, you are sharing Jesus to them. In a way. Kasi Jesus na magandang source. It is like pointing that person to the source. Siya man. So, moto, ato po tayong Christmas, kaya matingala sila kay, mo gasto yun, kaya nakadako para lang ipakaon sa mga estudyante. Yung kung ano di ay. Alam itaw, I love doing it. Galok-sulok sa akong heart when I do it. I'm glad to hear that. Well, of course, I don't know that you're doing that. Nag-Christmas party me! So,
sa mga bata. Then, kanang nagpakla. Ay, di siya pack-lunch kay dinner naman. Sa After, pack dinner. pack dinner after the Pack lunch exam. dinner. And grabe to, in some way, kanang ma-feel nila ba that they are cared for. Yeah. Because that's what I felt when we had our Bible Yeah. study. And Sometimes the no, those are like para sa small things, but for us nga nakadawat ato kato mga moment nga mubalik niya to ba no. Dako kay siya og impact sa imo ha. Nga someone nga na-recognize ka. Kato lagi like someone knows your name. Ha? Kailan yan? Good ni. No ways. So, dali ba sabi ka diba taas ka mga kuan. Duha na lang ta last two. We're down to 2 questions. Parang ano lang ang bilis ng oras. Yeah, 45 minutes. And thank you also. Shout out kay Kuya The Ghoul sa pagbuhat ng mga questions. Number 5. Can you share a moment when you really felt God's hand guiding your steps? Either in your family life or your work ministry or karon sa imong pagiging leader. Grabe magiging testimony sa atin may witness man po niya na. But what are those kind of work? Highlight? Oh, or makaingon ka ba nga? Kanigid siya work, one of the highlights gid siya sa gibuhat sa Ginoo sa inyong family or sa imo as ano. Okay, kung sa family, going back to the time na wala pa akong anak, di ba? It's a long time ago. Every woman na minyo gusto gyud magkaroon ng anak. So, grabing prayer. So, here comes the firstborn, si Roy. Lisod mag-anak sa iya, lisod magbuntis. And then, I prayed. Sabi ko pa sa husband ko, Dad, pwede kaya humingi sa Panginoon ng kambal? Sabi ko, syempre yun. Sige. Pray ako Mag-amen ka. Amen! So, nag-pray ako talaga. Nag-pray kami ng kambal. And then, lo and behold, binigay talaga ni Lord. And, sabi ko, wala mo kung naalala na may kambal sa side ko, na family, and even sa side ni Rani. So yun, binigay ni Lord ang kambal na bata. 2 sila. Na lumaki na I'm really proud of them as my sons. 3 sila. Puro lahat lalaki. And, what else? Kagaya ng sinabi nyo, declaration, believing, no? Hindi pa sila pinapanganak. Tapos nung pinanganak na sila, lagi kong dinideclare, Lord, they will do exploits for the kingdom. They are blessed and they cannot be cursed. Yung mga sinabi nyo kanina, dinideclare ko rin. And by God's grace, ganun din ang nangyari sa kanila. I mean, they grew up as a fine man and serving the Lord. And lahat sila nagsusupport sa business. Now, pagdating naman sabi ko nga kanina, itong question na to, kasi ang dami So, alin dito yung isi-share ko. Kasi kahit sa business, yung overnight, magta-transfer ka from one location to another building. Isang gabi lang, nakaplastar na yung sa sunod na building. I mean, we were from Alquino building before and then nag-transfer kami sa bagong location in just one night. And naalala ko pa yun, sila mga pastor tumulong talaga sa amin transfer ng mga tinda ng mga gamit. Sabi ko, Lord, amazing kaayo ka. Naana siya gisulti kay Brother Rani no na message. Gihawiran yun ni Brother Rani ang word ni God. Katong mo balhin ta sa pikas nga place. So bahalag unsa ang gakahitabo ng mga kagubot mga difficulties ni balhin yun ni. And right now ganun pa rin as of now kasi in Malay-Balay mo start na po dito. So naay mga challenges pero the same God who made the miracles before is the same God that is so loving. Amen. Na kasama natin ngayon. So, grabe, marami pa. Even yung, even yung pagbalik nyo I was just praying to the Lord. Lord, you have to speak to these people. Wow. And then suddenly, alam nyo na. Kayo na yung nagsabi na, Timay, would like to meet you. Mga ganon. So, yeah, it's a miracle right before my eyes. It's God doing something. Ginagawa niya yung part niya na siya lang ang makakagawa. And that is touching the heart of a person
Yeah. speaking to the mind of that person, telling them what to do. So, may freedom man tayo to choose. And I'm glad that to choose. You choose to go back. To go back sa dapat ninyong gawin. And this time, iba na yung edad nyo. At iba na rin yung status nyo. Pero the same God is the God that we are serving. Amen. Kaya nga pinagawa ko kayo ng vision nyo. Yes. Kumusta na? Asa na mo dito? Ron! Diba? Laban natin. Pero nakakamiss. I've been hearing from you and learning from you, and contagious mong gulang spirit niya, di ba? Very contagious. I miss this talk. To God be the glory. Yeah. Sige, Grabe friend. si Lord. Na-amaze. Grabe. Dami ko, na-amaze. Yes, ko. diba? And then, nalipay kayo ko ato, one of the, di ko sure ha, pero katong nagbalik bitaw si Bernard, like, I really cried. Na-touch kayo ko Shout ato. out, Bernard. Hi, Dong. Hi, Dong. We miss you! Hi, Bernard. Yeah. And of course, Mona. Hi, Mona! So, mo ta timay, kanang na-amaze kayo ko when you told us that God is still doing miracles up to now. Siya na kayo nga ma-remind kay sa world, I really in a different world karon sa akong status, but to be reminded of how we were, it's not impossible na mabalik ang faith kung unsa. Katong usay gaing ko sa mga friend nga. Childlike faith. Yeah, the childlike faith nga friend, aha naman tong kita, katong college ta. Napunan na ito pagtuon. Oo, nga pagtuo lang ba ang puhunan na mo? Like, we have nothing, but we believe. And faith lang yun. Ganang na-miss na ko to siya. Yeah. Aha naman to siya. Nakaroon kay, we are on different level, in different ground, pero salamat nga, dili imposible nga mabalik to siya. And more. And thank you, Ate Mai. We really miss you. The same God na gituuhan ni mo katong estudyante pa mo is the same God. Yeah. Sometimes He's still- when you grow up, like, kanang yung challenges sa life, Yes. adulthood and all. Marag siya kanang wala sa imo ha. Bugat siya ba, in a way. Kasi syempre, katong youth pa mo kay, syempre, muli ang balay, kay mukhaon, gusto tayo, nanay. But when you are on adulting na kagid, like, you're on your own. Not really on your own, but you have to stand up on your own. For you, for your family, and bitaw, so challenges ba. And it's nice na we are reminded back again, yeah. The same God who rescued you Exactly. sa mga butang feeling ni mo dati way back before lisod kay siya buhaton sa tanaw sa mata sa mga tao is the same God that will rescue you now. Tinuod. Ba? And beyond pa. Yeah. Siguro siguro kay kung lahi lang ang status na or like lahi ang challenge mas bigger yung challenges, but God is still bigger than what you are in today, something ana. I think wala akong na ano ko ano. Kami gabi sa tanan. Salamat kayo sa imong testimonyo. Hindi mo bayran. Hindi talimod. Parang ito mga kanina friend ba? Salamat kayo sa pagbuka. The outfit is giving Yes. politician Hoy. vibe. Sorry. Ninong. Ninong vibe. Okay. So, Ate Mar, we are down to our last Dama question. naman We are down to our last question. So, nagalagay kayo og mga concept mga ginagampanan na role sa life. But when people think of you as a leader, as a mom, a woman of faith, what do you hope that they will remember the most? Well, minention nyo tatlo. So, sa akin, pinili ko dun a woman of faith. Kasi susunod na lang yung pagiging a good leader and a good mom when I am a woman of faith. And let me add to that, Yes. faith with action. So, faith in action. So, to have faith in God, kailangan may love. Diba? So, yun ang desire ko. Salamat sa Panginoon no na ginagamit tayo. Pero ito yung kino-quote ko lagi. David served God's purpose in his generation.
So it's really not about me. Instead, I hope people will remember God who called each of us to serve His purpose in our generation. Generations come and go. Pero the question is, what did you do? In the time na buhay ka na sa mundo, Yeah. Yeah. what did you do to serve the purpose of God? Is it the purpose of God ang sinerve mo o yung other purpose? Purpose ng kung sino. So, serving the purpose of God in my generation, yun din ang gusto kong I hope people will just have that kind of, di ba? Yung passion to serve the purpose of God. Now, of course, doing that, para magawa yon, ma-serve yung purpose ni God, di ba? May faith man ako, pero kung walang love, sabi nga ng Bible, lying symbol, di ba? So, love. Now, how can you have that love if you have that God? God is love. So, pag puno ka niyan, walang ibang mangyayari pag ano yung nag-overflow sa'yo. If love ni God, it will just overflow. Yeah. Kaya sabi nila, how do you lead? For me, hindi ko sinadya na mag-lead ako. Napuno lang siguro talaga ako ng desire ba na halimbawa, i-share yung gospel sa iba and then sabihin sa iba na, tara, gawin natin to. Kaya you will see me telling them, let's have a prayer walk. Yung mga care group po kasi nagpe-prayer walk pag umaga. So, we walk through the streets, magpe-pray lang para sa city. So, siguro tatawagin nyo, good leader kasi nagli-lead siya ng mga ganun. Pero, it's not about maganda, okay ako na leader. It's because God, pinuno niya ako eh. So, mag-overflow lang siya. Wow. Sana ganun, ano? Yeah, very. Ate Mel, mayroon pa last question. Lagi. Ate Mel, last lang. What can you impart sa mga moms? Especially, syempre kay Mother's Day man. Like, Mother's Month. Yeah. Mother's Day. But, like, being a mom, I mean, not everybody's perfect in but I'm not even perfect. Yeah. Ako rin. Ang dami ko rin mga but pagkukulang. how, yung pwede ma-impart sa kanila? Like, kasi, seeing the children, like si Roy, si Yan, and si Chris, we can say na they were raised well. Yeah. They act like a prince. Yeah. So it is an evidence that they are raised by a queen. Cool, calm, and steady. Yeah. Bito ate. And ma-feel mo na sa tao. So, like, speak to the mom. Yeah. Well, parang ayokong anuhin sa akin lang kasi yung husband ko, parehas kami, di ba, nag-raise ng children. But as a mom, I think I should just obey God when He said na submit to your husband. Command yun eh. Yeah. Di ba? Submit to your husband, I have to submit to my husband. Tapos, love your family. Love your husband, love your children. Hindi ako perfect, no? Pero, praying for them is one way of showing my love to them. Praying for them. In the closet, wala naman nakakita sa akin si Lord. Si Lord lang. Pero, grabe talaga si Lord mag-answer ng prayer. In my, ang tawag nito, sa mga imperfections ko. Gaya ng imperfectly perfect sa podcast. Sa mga imperfections ko, sa mga kakulangan ko, grabe talaga si Lord yung grace niya. Kaya, sa mga mothers na nandyan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Start declaring positive words, positive declaration to your children, and say it with faith, declare it with faith, get close to God. Wala kang ibang matatakbuhan. Si Lord lang talaga. Our God is a strong tower. Run to Him. And hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Marami akong journey with my children, also praying for them sa mga in moments na talagang hindi siya madali. Hindi madali para sa kanila, hindi rin madali para sa akin. Siyempre, may mga problems, may mga difficulties. Siyempre, nag-aral yung mga yan, malalayo sa akin yan eh.
Diba? Si Roy is in Manila and then the twins are in Davao. So, you can just imagine yung prayer ng parents na nasa malayo yung mga anak niya. Pero yung word ni God na laging sinesend through text, yung mga prayers na offer kay Lord, hindi talaga siya nawawalan ng kabuluhan. So, parents, you have a God. And sabi nga, walang kawawang bata sa godly na mama. Amazing. And personally, nakita mo orientation is that we agree. No objection. And ako would like to honor you as a mom. Not just maybe, of course, we are not your biological children, but you became our spiritual mother. Thank you for giving unto the Lord. I am a life that was changed. Yes. And also, thank you for being a person that I can emulate when I will become a mom someday. Salamat kaayo kay makita niyo ako how you submit to your husband even though you are a strong, independent woman in the workplace and other places. You're a leader. You are someone that the people look up to. But when it comes to your husband, salamat kay I can emulate that submission. And pag-serve pod ba? Kinang gusto na ko siya i-apply pod soon kung magkaroon man ko husband. Oo. Kaya siya mga moment. I'm praying. Kaya amazing ka. God will answer my prayer. Gusto na ko wata ng pagiging servant leader. Servant leader, sorry. Leadership kay ko ba? Kaya lang. Anyway. Yes, friend. Anything? Kuhan lang. We're so blessed, ate. Thank you for answering busy jud kay kakabalo mi but you you make time para ani. And while you were talking about purpose, generation, and then I just realized po then siguro God is speaking to me po niya. Okay, we're on the right track doing the podcast. Yeah. Okay, when we decided magud nga to do this, okay, gusto kagana ni Jaili kay mag-host, and then she gusto niya kauban, and all that. Given naman na siya. But, ang direction is like, lang siya, okay, take the first step lang. Yeah. And we're on the 5th, na karon, episode. Oh, wow, congratulations! Episode. Happy 5. Yeah. And so, ang lang is amazing lang kay, from episode to episode, the validation bitaw when you are doing what you're doing right now. That we are on the right track. Yes. Yeah, something like that. So yeah. And amazed po kayo hearing from you and hearing all those wisdom from you. Ang akong thesis, kimura yun siya butter na melt under the sun. Kaya na bitaw, kanang gipabalik ka ba? You are being dragged back to your why and to your purpose. And so nice nga. No? And then, na-remember po na ko itong isa ka, nadunggalan ako na preaching na we will live for eternity. And tanan na itong problema karon kay, di ba na problema kay God? And imagine na, nagulitaas man kayo, tanan yung mga imperfections, mawala man na when we will spend with God the eternity. So, na-amaze na ko Ate Mai. Thank you for dragging us back to our why and to our purpose. So, manata? Yeah. So, murag mubura kay siya, no? But that's it, mga kaibigan. Thank you so much, Ate Mai, for... Kulang na ito kayo, pagkaon. You're welcome. Thank you also for having me here. Thank you so much. Don't forget your share. Yes. Yeah, to get your share. Okay, so that's it for tonight, mga kaibigan. Thank you for being with us and see you on the next episode of The Imperfectly Perfect Podcast! Bye! Bye!